Aba, yan na siguro yung problema natin sa basura. Bigla ako nalungkot doon. Sadly, kahit marami na talagang effort, malayo pa po tayo doon sa waste-free environment na tinatawag. Pero sana nga mangyari yan, habang buhay pa tayo. Pero dapat tuloy-tuloy lang po yung pagsusumikap natin na tulungan ang ating environment at tulungan na mabawasan hanggang sa mawala na yung basura na yan. Mabuti na lang at to the rescue itong ating makakakwentuhan today. Good morning and welcome po sa Love to Unipeta Narose, Sir Jonathan Ko! Good morning, Kumusta? Kumusta ang gising mo? Maayos ba gising mo? Maayos? Okay naman, ma'am. Nakapagkapi na? Okay na? Kapi na, correct. Eto na, ha? Ay, pati mo muna pala yung nanonood ngayon sa Net25 at nanonood sa Radyo Agila. Ay, nakikinig sa Radyo Agila. Love, ano ka pa? magandang umaga po sa mga nanonood dito sa Net25. I'm very happy to be here. Thank you for me. Ay, maraming salamat sa pagising na maaga. Eto na, ang ano ko sa kanya, curious ako sa kanya dahil bumibili raw sila ng single-use plastic waste para gawing raw materials sa mga produktong binubuo nila. At para sa kaalaman po ng lahat, ano-ano po ba yung tinatawag na single-use plastic wastes? Ang single-use plastic waste, ma'am, is ito po yung mga packaging na kung saan nilalaman yung mga kinokonsume natin na produkto, mga conditioner, mga sauces. Tapos kapag nabuksan na siya, yung packaging na yon, tinatapon mo na. Mga sachet, mga foil packs. Ang idea ng single-use packaging is hindi mo na talaga siya magagamit ulit. So pag naubos mo na yung laman, tapon na talaga yung plastic. Okay, at narinig natin, maraming produkto na ang gumagawa nito. At kung walang kukuha ng mga waste na ito, talagang tatambak lang ng tatambak. Ito ba yung nakita mo na parang, naku, kailangan ko yatang gawan ng paraan. Bilang ang kanilang kumpanya rin ay matagal na sa industriya ng paggawa ng mga kagaya ng produkto meron ka ngayon. Yes, ma'am. Yun na nakita mo. Yes, ma'am. Yung recycling kasi, matagal na siyang ginagawa sa industriya namin. Correct. Okay. Dalawa yung difference namin sa aming company, Sentinel Upcycling. Number one, ang focus namin ay makapag-collect from communities. Wow. Hindi from factories. So tinap nyo yung mga komunidad. Yes, mga communities, homeowners associations, malls. Tsaka, so yun yung una. And then yung pangalawa is, meron kaming technology na hindi naman bago talaga, pero hindi pa siya mainstream. Ang technology na ito ay ang paggamit ng mga sachet, ng mga foil pack sa paggawa ng mga durable products tulad ng school furniture, basurahan. Yan yung mga dalawang pinagkaiba namin. Yung bago dito sa ginagawa namin. So paano nyo kinukolekta? At paano kayo parang nagsabi sa mga kapartner ninyong mga komunidad or mga, sabi mo nga, mga malls, na, pwede bang, kailangan ba, linis na? Paano ba yan? Kailangan ba, i-separate yan? Kasi actually ngayon, yun na yung pinatutupad, diba? Na kailangan, ipinaghihiwa-hiwalay na yung mga basura natin. Yes. So, paano ang coordination mo? Okay, yung paghihiwa-hiwalay, maganda na nagsisimula na siya. Okay, good. Pero kulang kasi yung, number one, kulang yung klase ng paghihiwa-hiwalay. Pangalawa, madumi siya. So dahil kulang yung paghihiwa-hiwalay, kulang yung paglilinis, nagmamahal yung presyo. Correct. So again, kino-compare natin siya sa mga nabibili sa pabrika. So kung yung nabibili sa pabrika malinis na, nakahiwalay na, sa community, hindi pa nakahiwalay, madumi pa. So ang advocacy namin is gusto naming kumbinsihin ang mga homeowners, gusto naming kumbinsihin ang mga residente, mga schools na linisin nyo naman. Pagkatapos nyong gamitin, linisin nyo, tapos ilagay nyo sa tamang pagkakahiwa-hiwalay. Pag ganon, yung mga junk shop na nandun na sa lugar, mabibili nila yun. Hindi nila binibili ngayon kasi madumi, tapos halo-halo pa. So
kayo, ang General Upcycling, meron kayong sariling mga nagpe-pick up itong mga ano na to, mga Recyclables? Oo, recyclable materials na ito. Hindi. Ang ginagawa namin, kasi gusto namin maging sustainable, hindi to kaya ng isang kumpanya lang. Yes. Ang gusto namin mangyari is, yung mga junk shop na nandun na sa lugar, makipagtulungan sa amin para isinasama na nila yon sa mga kalakal na kanilang ibinebenta. Kumusta ang naging implementasyon mo nito? Yung ganyang klase ng sistema mo na parang good kontsaba ito, no? Yung ating mga junk shop sa paligid. Anong naging reaction nila nung una na parang wow, parang naging excited ba sila na yes, makikipag-partner kami agad? Actually, hindi pa rin sila makapaniwala na may namimili ng sachets. Yes. Diba? So, kaya marami pa talagang education, marami pang promotion. Kasi, one of the things na gusto sana naming maipaintindi sa tao is yung idea na lahat tayo kabit-kabit. Yes. So, yung mga produkto na ginagawa namin, kailangan namin ng suporta para patuloy pa rin kaming bumili, no, doon sa mga community, sa mga junk shop, sa mga hauler. Para patuloy nilang magawa ang advokasiyang ito para sa environment at para sa tao na rin. So, tatayo tayo dahil gusto kong makita, actually nakita ko na, gusto ko ipaliwanag mo isa-isa yung mga produkto. Start tayo dito sa pinakamalaking produkto na meron ka. Ito. Okay. So, lahat ng produkto namin, gawa sa post-consumer sourced recyclables, no? Itong particular product na to, ito yung aming basurahan, gawa sa basura, 120-liter na trash bin with pedal. Gawa ito sa sachet, tsaka sa bottle cap. Ilang porsyento ang 100% gawa sa sachet, tsaka sa bottle cap. Ay, ang galing! Ayan. Yes. Ang sa'yo, ito yung kanilang dito. Ang laki nito, ha? Ayan. So, gaano katagal bago kayo makabuo ng isang ganito? I mean, syempre, kasi kailangan nyo pang mag-collecta pa eh. Well, yung collection, hindi natin masasabi kasi depende kung kailan nagdi-deliver. Yes. Pero ang maganda dito sa technology namin is mass production siya. So, itong isang produkto na ito, every day, we can make 800 pieces sa isang linya. So, napakalaki nung kanyang nagagamit na post-consumer recyclable plastic. At masasabi ko rin, Sir Jonathan, na ganun din karami mga basura ang nasisave ninyo para mapakinabangan. Yes, okay, eto na, dito tayo sa pangalawa. Ganda nito. Okay, itong pangalawa, this is, ang tawag dito is the Sentinel Intellect Tablet Armchair. Sentinel Intellect Tablet Armchair. Ang sachet at bottle cap material dito kaya ko nito. Is yung kulay, itong kulay green lang. Hindi lang abot yung pa ako, pasensya na, ganun talaga, mga bata. Okay, so anong meron to naman? Kasi ito, sachets. Ito, ano to? Same thing po. Sachets and bottle caps. Pero itong product kasi na ito, iba-iba yung parts niya. So, yung mga legs, tsaka itong writing tablet. Itong particular na dala ko, ang gawa lang sa recycled material, itong backrest, tsaka itong seat. Pero technically, buong silya pwedeng siyang gawa sa post-consumer recycled material. Pero hindi pala namin nagagawa dito. Bilang nasasabi mo na yung recycling, anong pagkakaiba ng upcycling sa recycling? Okay. Ang difference ng upcycling sa recycling is, yung recycling is yung parang bottle to bottle. For example, so yung bote, ginamit mo, tinapon mo, na-recycle mo, bote pa rin siya. Okay. Yung upcycling is, gumagawa ka ng produkto na higher yung value. Hindi same value. Magkaiba. Ibang-iba na yung itsura niya or ibang-iba na yung gamit niya. Ayan, okay. So ito, ilan
ilan ang, kasi ito 800, diba? Isa ganitong klaseng upuan, gaano karami naman ang nagagawa nyo sa isang araw? This is about 700 sets Wow, ang dami per day. rin. Yes. Mass production talaga siya. So, so mas marami siyang nagagamit na post-consumer recyclable plastic. Saka yung price niya, nakokontrol din namin kasi Ayun, mass good. production siya. Oo, tsaka diretso na sa inyo. Mga Kanet 25, this is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.